Pa-share naman mga lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Alrose Acon, Lodi Joan Buet, Lodi Boknam, Lodi MJ Makaindig, Lodi Popoy Hindron na sumama sa iba ang asawa, Lodi Baby Love Super Love, Lodi Lucky Guinitaran, Lodi Glenda Pilis, Lodi Dimark Bojan, Lodi Kenny Evangelista, Lodi Jason Aquino. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. ika-72 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang mga dahon ng mga puno, marahang ginagalaw ng hangin habang sumasayaw sa mahinang simoy. Sinabi sa kanya ni Jong Chonrak na batid mo na siguro sa ngayon na ang Bloody Heaven demonic cult ay muling nabuhay. Nakatingin sila dito na sumagot si Galzariang na paano ka nakakasiguro. Seryoso ang mukha nito na bahagyang napatingin sa ibaba na sinagot siya na dahil sa pagkakataong ito, isa sa mga master ng demonic cult ang nagpaabot ng impormasyon na nais niyang tumiwalag. At nang marinig yun ng dalawa, agad makikita ang gulat sa kanilang mga mukha, kasabay ng malinaw na pagtataka. Ang kanilang mga mata ay bahagyang lumaki, at ang kanilang mga titig ay napako na tila naghahanap ng kasagutan sa isa't isa. At agad na nagtanong si Galzariang, ang kanyang tinig ay mababa ngunit puno ng seryosong interes, nas-ino ito. Sumagot sa kanya si Jong Chonrak habang nakatingin sa ibaba na hindi ko rin alam, pero sigurado na siya ay isang taong may mataas na posisyon sa loob ng demonic cult. Dagdag pa nito na tumingin sa kanila na ngayon, naiintindihan mo na ba kung bakit hindi ko maaaring isuko ang operasyong ito? Sinagot siya ni Galzariang na kahit natutuo yan, ang katotohanang inaatake nila tayo. Hindi ba't ibig sabihin nito ay nalaman na nila na sinusubukan nating makipag-ugnayan sa kanya? Dagdag pa niya dito na kung gayon, malamang ay patay na siya. Nanatiling nakatingin ito sa ibaba na sumagot na hindi ako naniniwala na ganoon ang nangyari. Makikita ang mga ito na sinabi pa nito na ang sabi sa akin ay nag-activate siya ng isang makapangyarihang formation sa Gyeomyeongram. Kaya imposibleng may makapasok. Dagdag pa nito na nangako siyang pakakawalan ng formation na yun para sa atin sa itinakdang oras. Napasabi naman si Galzariang sa kanya habang nakatingin ng mariin ang ating bida na paano mo mapagkakatiwalaan ang mga salitang yun. Pumikit ito na sinabi na nagpadala raw siya ng matibay na ebidensya na siya ay miyembro ng demonic cult. Tinanong pa sa kanya ni Galzariang na nakita mo ba ang ebidensya? Sumagot sa kanya si Jong Chonrak na nakita yun ng alliance leader. Kaya naman ibinigay ang utos na ito. Makikita naman na napatingin ang ating bida sa kanya. At saka si Galzariang, kapwa tahimik ang kanilang mga anyo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-iingat at pag-iisip, na tila sinusukat ang bigat ng sitwasyon sa mga salitang narinig nila. Napasabi pa sa isip ang ating bida na ito ay isang perpektong patibong. Dagdag pa niya habang naiisip ito na sa isang operasyong gaya nito, anuman ang mangyari sa daan, wala tayong pagpipilian kundi magpatuloy upang umabot sa itinakdang oras ng tagpuan. Kahit na tayo ay atakehin, ito ay isang sitwasyon kung saan dapat pa nating pabilisin ang ating takbo ng walang pag-aalinlangan. Nakatingin sa kanila ng mariin si Jong Chonrak na sinabi na gaya ng alam mo, strategist, kung ang demonic cult ay muling lilitaw sa mundo. Napakaraming tao ang mamamatay. Dagdag pa niya na pero kung maililigtas lang natin siya, mapapahinto natin ang digmaan bago pa ito magsimula sa pamamagitan ng pag-ubos sa mga hayop na yun mula sa demonic cult. Tahimik namang pinagmamasdan siya ng ating bida, ang kanyang mga mata ay matalim at mapanuri habang sinusuri ang bawat galaw at ekspresyon nito. Wala siyang sinasabi, ngunit sa kanyang katahimikan ay ramdam ang lalim ng kanyang pag-iisip, tila may binubuo siyang conclusion sa loob ng kanyang isipan. Na ibinulong niya sa kanyang sarili habang mariin na nakatingin na para kay Jong Chonrak. Na may matinding katapatan sa Miriam Alliance at may matibay na loob na protektahan ang kapayapaan ng Miriam. Ito ay isang perpektong patibong. Napasabi naman si Galzariang na mapanganib na magpatuloy ng walang anumang plano o kontrahakbang. Mariin pa din itong nakababa ang tingin na sinabi na hindi ako babalik. Kaya kung balak mo akong kumbinsihin, huwag mo nang sayangin ang iyong oras. Napasalubong ng kilay ang ating bida na sinabi niya sa isip na nakatingin dito na hindi ba alam ni Jong Chonrak na nahulog na siya sa isang bitag. Sinabi pa niya sa isip habang makikita ito na hindi
maaaring alam niyang nasa loob siya ng isang bitag. At gayon paman, para sa kapayapaan ng Miriam, upang ubusin ang isang potensyal na panganib. Nakahanda na siyang magsakripisyo, na makikita silang nakatingin dito ng tahimik. Napahinga naman ng malalim si Galzariang habang napapikit na lang. At may bahagyang ngiti na sinabi niya dito na tayo na. Tutulungan ko kayo. Napasabi naman ng ating bida sa isip habang makikita ang apoy na si Galzariang, ay tiyak na nauunawaan ang panig na ito ni Jong Chonrak. Dahil pareho lang ang nararamdaman ni Galzariang. At pagkatapos, may inaabot ang ating bida kay Galzariang na masayang sinabi niya na ito ay isang heart-protecting armor. Pakisuot po ito. Napasabi naman sa kanya si Galzariang na saan mo nakuha ito. Sinagot siya ng ating bida na dala-dala ko lang po ito. Masayang sinabing muli sa kanya ni Galzariang na dapat mo itong isuot. Hindi ba't ikaw ang nakikipaglaban? Napangisi naman ng ating bida na sinagot siya na hindi. Ikaw ang dapat magsuot nito, strategist. Sa ganoong paraan lamang ako makakalaban ng may payapang isipan. Bahagyang napapikit na lamang si Galzariang, tila tinanggap ang mga salitang iyon ng may halong pagninilay. Sa kanyang tahimik na kilos, ramdam ang bigat ng damdaming hindi niya naipahayag, isang halo ng pag-aalala, pagtanggap, at bahagyang paghanga. Nakangiting sinabi pa sa kanya ng ating bida. Napagbigyan mo na ako, sa pagkakataong ito lang. Ang kanyang tinig ay magaan ngunit puno ng sinseridad, na tila humihiling hindi lamang bilang kasama, kundi bilang isang taong tunay na nagmamalasakit. Napatingin naman sa kanya si Galzariang, ang kanyang mga mata ay bahagyang kumikislap sa di maipaliwanag na damdamin, bago siya tumango at sinabing, na sige, kung gayon. At ilang sandali pa, makikita na sinuot na niya ang heart-protecting armor. Ang kasuutan ay maayos na nakalapat sa kanyang katawan, nagbibigay ng proteksyon at tiwala sa bawat kilos niya. Habang tinitingnan siya ng ating bida, ramdam ang bigat at kahalagahan ng sandaling iyon, isang simbolo ng paghahanda, tiwala, at determinasyon bago muling harapin ang labanan. Habang sinasabi niya sa kanyang isip na dahil nakuha ko lang ito ng nagmamadali, ito lang ang maibibigay ko sa kanya sa ngayon, pero ngumiti siya at sinabi pa sa isip na sa susunod. Kukuha ako ng mas magandang baluti para isuot niya. At pagkatapos ay tinanong niya ito na kumusta ang pakiramdam. Komportable ba? Tumugon sa kanya si Galzariang na napakahusay nito. Napangiti ang ating bida at sinabi na nakakaluwag ng loob. Pakitiyak po na isusuot niyo yan hanggang sa matapos ang misyon at makabalik tayo. Napatingin naman sa kanya si Galzariang na sinabi na gagawin ko. Makikita ang mga dahon na may nagsasalita na bilisan niyo. Bibilisan na natin ang ating takbo simula ngayon. At makikita mula sa dilim ang kabundukan. Ang mga anyo nito ay mistulang anino na sumasayaw sa ilalim ng kumikislap na buwan. Ang mga tuktok ay matalim at naglalarawan ng hamon na kanilang daraanan, habang ang paligid ay napupuno ng katahimikan at kakaibang misteryo. Mula rito, nagpatuloy sila sa paglalakad, bawat hakbang ay maingat at tahimik sa ilalim ng dilim. Ang kanilang mga mata ay alerto, sinusuri ang paligid habang tinatahak ang mabatong daan at madilim na kagubatan. Sa bawat pag-usad nila, ramdam ang bigat ng paglalakbay at ang tensyon ng posibilidad ng paparating na panganib. Habang ang katahimikan ng gabi ay halos bumabalot sa kanila, biglang may naramdaman ng ating bida, at agad na palaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ang kanyang katawan ay bahagyang napahinto, bawat ugat ng kanyang pandama ay nakaalerto sa kakaibang presensya o pagbabago sa paligid. Mabilis siyang napalingon, ang kanyang tingin ay umikot habang ang mga mata ay matalim na nagbabantay sa paligid. Halos ramdam ang tensyon sa bawat galaw niya, habang sinusuri ang pinagmula ng kakaibang pakiramdam at inihahanda ang sarili para sa anumang posibleng banta. Nakita niya ang mga kalaban, at sa unahan, may dala na namang kalasag ang isa sa kanila. Agad na ibinaba ang kalasag sa ibaba, at naghandang dumpensa ang mga kalaban. Ang bawat isa sa kanila ay matatag at alerto, nakapwesto upang harapin ang anumang pag-atake. Agad namang sumigaw si Jong Chonrak habang mabilis na naglalagay ng palaso sa kanyang pana. Na mga kaaway, Heavenly Palace Unit, maghanda kayo. Malakas niyang pinakawalan ang kanyang pana patungo sa mga kalaban. Ang palaso ay sumirit sa hangin ng may matinding bilis at puwersa. Ang tunog ng paglipad nito ay tila humihiwa sa katahimikan, habang ang enerhiyang nakapaloob dito ay ramdam hanggang sa paligid.
At ilang sandali pa, tumama ito sa mga kalasag ng kalaban, na nagdulot ng malakas na tunog ng pagbangga. Ang impact ay kumalat sa hangin, nagpagalaw sa kanilang hanay at bahagyang nagpayanig sa kanilang depensa. Kasunod nito, sabay-sabay ding tumira ang Heavenly Palace Unit, ang kanilang mga palaso ay sunod-sunod na sumirit sa hangin na parang isang malakas na ulan ng bakal. Makikita na tumama ang mga palaso sa katawan ng mga kalaban, ang bawat tama ay nagdulot ng matinding impact at pagkapigil sa kanilang galaw. Ang kanilang mga katawan ay bahagyang napaatras, habang ang sakit ay makikita sa kanilang mga ekspresyon. Napatingin naman si Galzariang sa ating bida habang ito ay naghahanda ng sumugod. Ang kanyang tindig ay matatag, at ang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa isang mababa ngunit matibay na tinig, sinabi niya, "Nababalik ako." Tumalon ang ating bida sa ere, diretso sa kinaroroonan ng mga kalaban na may hawak na kalasag. Ang kanyang katawan ay mabilis na umangat, na parang hinahatak ng lakas at determinasyon ang bawat galaw niya. Makikita ang lakas ng impact sa hangin sa kanyang paglapag sa harapan ng kalaban, na tila nagdulot ng malakas na alon na kumalat sa paligid. Kasabay nito, agad siyang hinampes ng espada ng kalaban, isang mabilis at mapanganib na pag-atake. Ngunit mas mabilis ang ating bida, sa isang iglap, umiwas siya at sabay na gumanti. Sa isang matalim at kontroladong galaw, agad niyang nahiwa ang katawan ng kalaban. Kasunod nito, agad niyang sinundan ng pag-atake ang isa pang kalaban, na mabilis ding nahiwa sa katawan. Hindi siya tumigil, sunod-sunod ang kanyang mga galaw, bawat hampas ay mabilis at eksakto. Patuloy niyang inatake ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang espada ay tila sumasayaw sa hangin sa bilis ng kanyang kilos. Sa bawat sandali, lalong nabubuwag ang hanay ng kalaban, habang ang tensyon at gulat sa paligid ay tumitindi sa hindi mapigil ang paglusob ng ating bida. Napatingin siya sa gilid na tahimik na sinabi sa kanyang sarili na iba ito kaysa sa dati. Hindi lang dahil mas marami sila, kundi dahil sumusugod sila na may layuning ubusin kami rito, kahit na dumanas din sila ng matinding pinsala. Sa sandaling yun, isang kalaban ang mabilis na hahampasin siya ng espada. Ang galaw ay puno ng puwersa at tiyaga. Ngunit ang ating bida ay alerto at handa, ang bawat pandama niya ay nakaon, sinusuri ang posisyon at oras ng pag-atake. Sa sandaling yun, paikat niyang winasiwas ang kanyang espada sa kalaban, at tinamaan nito ang katawan nito ng eksakto. Ang galaw ay mabilis at maayos, ang bawat hampas ay puno ng puwersa at kontrol. Ramdam ang impact sa paligid. Patuloy namang pinapana ni Jong Chonrak ang depensa ng kalaban, bawat palaso ay tumpak na tumatama sa kanilang mga kalasag at puwang. Sa sandaling yun, may napansin siya sa gilid na agad niyang ikinagulat. Isang kalaban pala ang mabilis na pasugad sa kanya, ang galaw ay puno ng bilis at determinasyon, sa paglapit ng kalaban sa kanya, agad nitong winasiwas ang espada paitaas patungo sa kanya. Ngunit mabilis at alerto si Jong Chonrak, agad niya itong naiiwasan sa pamamagitan ng mabilis na pag-urong at pag-iwas. May seryosong tingin si Jong Chonrak habang mahigpit niyang hawak ang kanyang espada. Makikita rin ang mga tingin ng kalaban sa kanya, matalim at puno ng galit. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ni Jong Chonrak, sinusuri ang kanyang posisyon at inihahanda ang susunod na pag-atake. Mabilis itong gumalaw, ang espada ay nakatutok sa unahan habang binibigkas ang matinding banta, na tanda. Oras na para mamatay ka. Mabilis namang hinarang ni Jong Chonrak ang atake ng espada nito. Ang tunog ng bakal ay malakas na nagbanggaan sa hangin. Sa isang mabilis na galaw ng kalaban, tila tinamaan si Jong Chonrak. Ang pag-atake ay biglaan at matindi, na nagdulot ng sandaling pag-alinlangan sa kanyang galaw. Pumuslit ang dugo sa kanyang balikat, at habang nakangiwi ang bibig, sinabi niya sa isip, na sa husay niyang yan, sigurado akong siya ang namumuno sa kanila. Napalingon ang kalaban sa kanya, habang sinabi pa nito sa isip, na mabuti. Nakalapit na ako at napatigil ko na ang kanyang busog. Muli na namang hahampas ang kalaban ng kanyang espada. Ang galaw ay mabilis at mapanganib, puno ng puwersa at determinasyon, agad namang hinarang ni Jong Chonrak ang atake nito, at makikita ang impact sa hangin. Ang tunog ng bakal na nagbanggaan ay malakas, habang ang puwersa ng hampas ay kumalat sa paligid. Sa lakas ng atake, ang sugat sa balikat ni Jong Chonrak ay malakas na nagdugo.
Napatingin siya dito, ramdam ang kirot sa bawat galaw. Lumiliwanag ang mga mata ng kalaban habang nakangisi at sinabi pa sa kanyang isip. Masyado na maraming tinamong pinsala dahil sa mga sunod-sunod na nabigong pananambang. Pero kung mapapatay lang namin si Jong Chonrak, hindi na niya ito naituloy, imbes, malakas at sunod-sunod niyang inatake si Jong Chonrak. Bawat hampas ng espada ay puno ng puwersa at determinasyon, halos ramdam ang impact sa hangin sa bawat galaw. Isang matalim na tingin ang makikita sa mukha niya nang ang espada ng kalaban ay tatama sa kanyang mukha. Sa isang mabilis na galaw, agad niyang pinagalaw ang kanyang espada, dahilan upang maarang ang atake ng kalaban. Ang tunog ng bakal na nagbanggaan ay umalingaw-ngaw sa paligid, at ramdam ang puwersa ng hampas sa bawat galaw. Napalaki naman ang mga mata ng kalaban nang may mapansin siya sa gilid, at napasabi pa ito sa isip na sino ito. Anong klase ng internal energy na ito? Ito pala ay ang ating bida, na mabilis na paparating sa kanila upang tulungan si Jong Chonrak. Ang bawat hakbang at galaw niya ay puno ng determinasyon at bilis. Habang nakatuon ang mga mata sa kalaban at sa kapwa niyang kasamahan. Habang papalapit, nagpakawala siya ng puwersa, na gumuhit sa hangin papunta sa mga kalaban. Mula sa likod ni Jong Chonrak, agad na tinamaan niya ang kalaban na hahampas kay Jong Chonrak. Ang tama ay eksakto at mabilis, na nagdulot ng biglang pagkaalangan sa kalaban. Sa isang mabilis na galaw, agad na napunta siya sa harapan ng leader ng kalaban, na handang gumawa ng paghampas. Ang kanyang katawan ay alerto at bawat galaw ay kontrolado, habang ang mga mata ay nakatuon sa target. Agad naman itong naharang ng kalaban, at ang dalawang talam ay nagkiskisan sa malakas na tunog. Makikita ang gulat sa mukha nito na napasabi sa isip na aray ko, ang magkaroon ng ganito katinding internal energy sa kabila ng pagiging napakabata. Hindi pala si Jong Chonrak ang dahilan ng pagkaubos ng mga alagad ko, kundi ang hayop na ito. Dagdag pa nito habang makikita ang ating bida na bahagyang nakangiti na siya pala ang dahilan bakit nabigo ang lahat ng aming mga pag-atake. At sa sandaling matapos ang pag-iisip nito, agad na dumistansya siya sa ating bida. Ang galaw ay mabilis at maingat, tila sinusukat ang ating bida bago muling umatake. Sa isang mabilis na galaw nilang dalawa, makikita na ang tanging hangin na lang ang naiiwan sa paligid. Ang bilis at puwersa ng kanilang galaw ay halos hindi na masundan ng mata, at ramdam ang alon ng tensyon at enerhiya na nagmumula sa bawat kilos. Sa sandaling yun, ang paligid ay tila huminto, at ang lahat ng pansin ay nakatuon sa sagupaan ng dalawa. May seryosong mukha ito na napasabi sa kanyang isip na napakahusay ng kanyang swordsmanship, kailangan ko siyang patayin ngayon din, bago pa siya lalong lumakas. At makikita na nagkasabayan sila ng atake, bawat galaw ay mabilis at puno ng puwersa. Makikita ang mata ng ating bida na seryosong nakatingin, puno ng konsentrasyon at determinasyon. Makikita naman ang kalaban na nagulat, at kitang-kita ang hiwa nito sa leeg. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagkabigla. Habang nakatalikod, winasiwas niya ang kanyang espada, at ang dugo sa talam ay tumalsik sa paligid. At makikita sa kanyang likuran na sumabog ang dugo sa leeg ng kalaban, habang naputol ito. Makikita naman sa mukha ni Jong Chonrak ang hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang kanyang mga mata ay lumaki, at ang bibig ay bahagyang nakabuka, puno ng gulat at pagtataka. Ramdam ang bigat ng sandaling iyon, habang unti-unting naiintindihan niya ang tindi ng nangyari sa kanyang harapan. At dito na po nagtatapos ang ika-72 kabanata. Ika-73 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang kabundukan sa ilalim ng gabi, ang mga anyo nito ay nababalot ng anino ng dilim. Mula sa mataas na lugar, makikita ang isang paa na nakatayo sa lupa. Isang lalaki ang makikita na nakatingin sa ibaba, seryoso ang ekspresyon ng mukha. Ang kanyang mga mata ay matalim at nakatuon, puno ng konsentrasyon at pagtatasa sa bawat detalye sa paligid. At sinabi dito ng isang lalaking may peklat na guhit sa mata na sinasabi na patay na ang Black Sword. Napaliit ito ng tingin na sinabi na ang Black Sword. Sinabi pa nito kay tanda na opo. Higit sa 60 sa ating mga tauhan ang patay, at mahigit 30 ang malubhang sugatan. Sumagot ito na at ang mga hayop na yun?
Ibinaba nito ang tingin na sumagot na napakaliit ng kanilang tinamong pinsala. Napakunot ng kilay ito na napasabi na ganoon ba talaga kalakas ang Heavenly Palace unit. Dapat pala ay sila na ang kinuha ko sa simula pa lang, hindi ang mga hayop na katulad ninyo. Napangiwi naman ang mukha ito sa kanyang narinig. Pumikit si Tanda habang sinasabi na si Jong Chonrak ba ang pumatay sa Black Sword. Bahagyang ibinaba nito ang tingin na sumagot na hindi po. Napatingin ito na may gulat sa mukha na napasabi na anong hindi. Pinagpapawisang sinabi nito na pinugutan siya ng ulo ng ibang tao habang nakikipaglaban kay Jong Chonrak. Sinigaw sa kanya ni Tanda na mga hangal. Sinabi pa nito na nasaan na ang mga hayop na yun ngayon. Sumagot ito na nakadating na sila sa Sword Scent Forest. Bamaling si Tanda ng tingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang punto sa kawalan. Ramdam ang konsentrasyon at pag-iingat sa kanyang ekspresyon, habang iniisip ang susunod na hakbang. Seryoso ang mga tingin nito na sinabi na sige. Ipapadala ko na siya sa loob. Sumapit na ang umaga na makikita ang Sword Scent Forest. Makikita sila habang mapapansin na wala nang madaanan sa harapan. Na may nagsasalita na ano ba ang nangyayari. Dagdag pa ni Jong Chonrak na siguradong. Dapat ay may formation dito. At sinabi niyang lalabas siya para salubungin tayo. Napaliit ng mata ang ating bida habang napabulong sa kanyang sarili na gayunpaman, ayon kay Jong Chonrak, dapat ay may nakatalagang formation dito, isa na kailangang panatilihin bago ito tuluyang maalis. Dagdag pa niya na ngunit walang anumang formation sa Sword Scent Forest. Wala ring sinumang samalubong sa amin. Napasabi naman si Gal Zaryang na mukhang niloko tayo. Napatingin sa kanya si Jong Chonrak na napatanong na niloko. Seryosong sinabi sa kanya ni Gal Zaryang na ang tanging layunin nila ay ang patayin tayo. Napakunot ng ulo si Jong Chonrak at sinabi na bakit naman nila tayong sinusubukang patayin. Sinagot siya ni Gal Zaryang na dahil sa tatlong pangunahing unit ng Merem Alliance, ikaw lang, Lord Jong, ang tanging may kakayahang sumuway sa kagustuhan ng Alliance leader. Napaliit ng mata si Jong Chonrak at napasabi na ayaw kong maniwala na ipapapatay ako ng Alliance leader sa ganoong mababaw na dahilan lamang. Sinabi pa sa kanya ni Gal Zaryang na kailangan mong maniwala. Napatingin ito sa kanya at sinabi na pero bakit? Seryosong sinagot siya ni Gal Zaryang na dahil nandito ako. Napatingin naman ito kay Gal Zaryang na may pagtataka sa mukha. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lumaki, at ang kilay ay bahagyang nakataas. Nagpapakita ng hindi maipaliwanag na pag-aalinlangan at kuryusidad. Na sinabi pa niya sa isip na una ako. At ngayon naman ang dating commander, si Gal Zaryang. Napasabi pa siya sa isip habang nakatingin sa kanya si Gal Zaryang na oo. Tiyak na ako ay magiging tinik sa lalamunan ng Alliance leader. Patuloy na nakatingin lang ito na napabulong pa sa kanyang sarili na pero ang isiping susubukan niya akong lipulin dahil lang doon. Ibig bang sabihin nito na ang Alliance leader na si Mabonggi ay ganoon nga katinding kalaban? At pagkatapos sinabi niya na dahil nakarating na tayo rito, magpatuloy na tayo sa itinakdang lugar at tignan natin mismo ang katotohanan. Napapikit na lang si Gal Zaryang sa likod niya at sumagot na sige, ganoon na nga. Habang tahimik silang naglalakad, hindi maialis ng ating bida ang tingin kay Jong Chonrak. At makikita ang bundok ng Sword Scent Forest. Habang naglalakad sila sa loob ng kakahuyan sinabi ng ating bida sa isip na sa puso ng Sword Scent Forest, matatagpuan ang Pavilion of Life and Death, ang banal na lupain ng Blood Heavenly Demonic Cult. Dagdag pa niya na ito ay kilala bilang himlayan ng sacred treasure ng cult. Ngunit halos walang nakakaalam ng mga detalye tungkol dito, liban na lamang sa aking sarili at kay Gal Zaryang. Napatingin si Jong Chonrak sa unahan, ang mga mata niya ay bahagyang lumaki, may halong pagtataka at pag-aalinlangan, at napasabi sa sarili ng bahagya ang lugar na iyon. Mula sa malayo, nakita nila ang isang manor na nakatayo sa gitna ng gubat, tila napakalayo sa mundo, nakatago sa likod ng mga punong matataas ng Sword Scent Forest. Napasimangot naman ng mukha ang gating bida na sinabi niya sa isip na ang Pavilion of Life and Death. Isa sa tatlong dakilang banal na lupain ng Blood Heavenly Demonic Cult. Habang papalapit sila, napansin nila ang Pavilion of Life and Death, nakatayo sa gilid ng gubat, at ang bawat dingding nito ay ganap ng natakpan ng makapal na lumot. Sa sandaling yun, naalala niya ang isang alaala noong malakas ang ulan. Ang tunog ng bawat patak na humahampas sa bubong, ang malamig na simoy ng hangin,
at ang amoy ng basang lupa ay bumabalik sa kanyang isipan. Napasabi pa siya sa kanyang sarili. Habang bumabalik ang alaala sa isip niya na dito ko naranasan ang isang madugong labanan laban sa Sword Demon, Giamma. Ang Sword Demon ang siyang master ng Pavilion of Life and Death na ito. Ang Sword Demon na may tungkuling protektahan ang banal na lupain. Nakipaglaban ako sa kanya sa loob ng 376 na pagtatagpo, at ako ang nanalo. Ngunit iyon ay isang napakahirap na laban. Sa loob ng halos 400 palitang iyon, 2 beses akong muntik ng mamatay. Ang lahat ng iyon ay dahil sa aking kasakiman. Noong panahong iyon, ang tiwala ko sa aking sining ng espada ay walang hanggan, at gusto kong talunin ang Sword Demon sa lalong madaling panahon. Sinasabing ang Sword Demon ang pinakamalakas na bihasa sa espada sa buong cult, liban na lamang sa mismong demonic cult leader. Nais ko ang katanyagan na idudulot ng pagpatay sa kanya sa loob lamang ng 100 palitan, upang patunayan na kahit ang Sword Demon ay isang kaaway na kaya kong itumba sa loob lamang ng 100 galaw. Ang kasakimang yun ang muntik ng dumiretso sa akin sa kamatayan at naging dahilan kung bakit mas tumagal pa ang laban. Mula sa labanang yun, kailanman ay hindi na ako muling naghangad ng isang mabilis na tagumpay. At sa isang iglap, ang alaala ay tila naputol, na parang hinayla siya pabalik sa kasalukuyan. Sa harapan nila, naroon na ang malaking trangkahan ng Sword Scent Forest, matayog, tahimik, at tila nagbabantay sa lahat ng papasok. Ang mga bubong nito ay balot ng lumot at bakas ng panahon. Habang ang hangin na nagmumula sa loob ay malamig at may dalang kakaibang bigat. Tahimik na napatingin ang ating bida sa gilid, ang kanyang mga mata ay dahan-daang gumalaw na parang may hinahanap. Napabilang ang tingin ng ating bida sa paligid, at doon niya napansin ang kalagayan ng lugar. Ang sahig ay madumi na, nababalot ng alikabok, tuyong dahon, at bakas ng matagal na kapabayaan. Sa gilid ng balon, naroon ang isang lumang balde, kalaw-angin, may mga bitak, at tila ilang taon nang hindi nagagamit. Ang mga bintana naman ng manor ay sira na, ang iba'y basag, ang iba'y nakabukas ng bahagya, at ang ilan ay tila pilit na isinara ngunit hindi na kayang pigilan ang pagpasok ng hangin. Tahimik ding nakatingin sa paligid si Jong Chonrak, ang kanyang mga mata ay mabagal ngunit matalim na sinusuri ang bawat sulok. Samantala, ang ating bida ay nakatingin lamang sa kanya. Hindi sa paligid, kundi kay Jong Chonrak mismo. Napasabi pa ang ating bida sa isip na marahil ay kumakapit pa rin sa pag-asa si Jong Chonrak, hanggang ngayon. Gusto niyang sabihin sa sarili na ang aming impormante ay sadyang nabihag lamang. Dagdag pa niya habang nakatingin dito na ngunit ang kanyang instincts ay tiyak na nagsasabi sa kanya ng kabaligtaran. Nauunawaan ko ang pinagdadaanan ni Jong Chonrak. Makikita ang mukha nito na sinabi pa niya sa isip na matapos ang habambuhay na katapatan sa Miriam Alliance at sa mundo ng martial arts. Paano niya matatanggap na ang mismong alliance leader ang nagnanais na mamatay siya? At ilang sandali pa itinaas ni Jong Chonrak ang kanyang tingin. At sinigaw nito na magpapahinga tayo sandali. Pagkatapos ay aalis na tayo. Makikita silang dahan-daang naglakad sa loob ng bakuran, naghahanap ng mapupwestuhan na pahingahan. Maingat ang bawat hakbang nila, tila iniiwasan ang mga bahagi ng sahig na mukhang marupok o may nakatagong panganib. Umupo sila sa gilid, tahimik silang nagpahinga. Ang oras ay tila bumagal sa loob ng manor. Walang gumagalaw, walang nagsasalita, tanging ang mahinang paghinga nila at ang malamig na hangin ang nagbibigay buhay sa paligid. Naglatag naman ang ating bida na mauupuan ni Galzariang at sinabi dito na maaari kayong magpahinga rito ng sandali. Sumagot naman ito sa kanya na maraming salamat. Napangiti naman ang ating bida na walang anuman. Napangiti sa kanya si Galzariang at sinabi na hindi mo kailangang maging masyadong mapagpakumbaba. Kung hindi dahil sa iyo, hindi natin magagawang pigilan ang napakaraming pagsalakay ng mga kaaway. At naiisip niya ito habang sinasabi na bukod pa riyan, ang huling pananambang na iyon ay naging mapanganib maging para sa amin. Ang kanilang bilang ay dambuhala, hindi katulad ng dati, at lumaban sila ng may bulag na bangis. Mukhang inilunsad nila ang kanilang huling pag-atake matapos mabaigo ang kanilang mga naunang pagsalakay. Kaya naman pala kasama nila ang taong mukhang kanilang leader. Kung hindi ka nakialam, siguradong naubos na tayong lahat. Tumingin sa kanya si Galzariang na sinabi pa sa kanya na maraming salamat. Napangiti naman ang ating bida sa kanya.
At ilang sandali pa makikita ang buong pavilion. Pumasok ang gating bida mula sa loob nito habang sinasabi sa kanyang isip na parang hindi pa ganoon katagal noong huling beses akong nakipaglaban dito. Habang umaakyat sa hagdan sinabi pa niya sa kanyang sarili na naaalala ko pa ang pag-akyat sa lugar na ito matapos kong talunin ang Sword Demon. Giamma, habang hinalughog ng aking mga subordinate ang paligid, umakyat ako sa pinakataas na palapag. Tandang-tanda ko pa ang araw na iyon ng malinaw. Napatingin sa bintana na sinabi pa niya na sa halip na makaramdam ng tuwa dahil natalo ko ang Sword Demon, kinain ako ng isiping bakit umabot pa ng halos 400 palitan ang laban. Tumayo ako sa bintanang yun, at walang katapusang nakatingin sa labas. Seryoso siyang nakatingin na sinabi pa niya sa isip na noong panahong yun. Masyado akong nalunod sa aking iniisip kaya hindi ko man lang naisip ang tignan ng maigi ang paligid ng silid. Dahil wala namang kapansin-pansin sa paningin ko, inakala ko na isa lamang itong ordinaryong atek. Ngayong tinitignan ko na itong mabuti, sa palagay ko ay ito ang naging personal na silid ng Sword Demon. Nagtatakang napatingin naman ang ating bida sa gilid. At napasabi siya sa isip habang nakatingin dito na isang kandado. Dagdag pa niya sa isip na mukhang mabubuksan ito sa pamamagitan ng pag-ikot ng mga dial at pagbuo ng mga karakter. Napalaki naman ang kanyang mata nang may mapansin. At napasabi nang makita ito na Demon's 8 Techniques. May naiisip siya na sinabi sa kanyang sarili na hindi ba't iyan ang pangalan ng huling teknik ng Sword Demon? Iyon ang pangalang sinabi niya sa akin sa huli, matapos ko siyang mapabagsak. Pinindot niya ito habang sinasabi pa sa isip na maaari kaya na. At biglang pumuti ang mga nakasulat dito ng magtapat. At bumukas ang silid na agad na ikinagulat niya. Makikita ang matinding gulat sa mukha niya nang masilayan niya ang loob ng silid. Ang kanyang mga mata ay biglang lumaki, ang hininga niya ay bahagyang napigil, at ang kanyang katawan ay tila nanigas sa kinatatayuan. At dito na po nagtatapos ang ika-73 kabanata.